Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito, magandang pag-usapan po ito hong lumabas po ngayon na survey mula po sa isang independent research firm po. At itong survey na ito po mga kabida, ginawa po ito para ho sa 2028 presidential elections. Po. Good news po ito para ho sa mga supporters po ni Vice President Sara Duterte. Po, na? Kasi ho, dito sa post po ng Global Daily Mirror po mga kabida, nilampaso po ng Vice Presidente yung kanya hong mga potential opponents para ho sa pagka-presidente po ng Pilipinas by 2028. Okay? Actually, yung survey na ito ay ginawa po mga kabida ng WR numero. Dito ho sa article po ng Global Daily Mirror mga kabida, meron pong titulo, VP Sara dominates WRN's presidential survey for 2028. Okay? Babasahin ko po ipa-flash ko sa screen para masundan po ninyo ako, okay? Ito po. Despite being impeached, Vice President Sara Duterte is still the candidate to beat for president in the 2028 general elections, according to public opinion research firm WR Numero's latest non-commissioned survey. Ayan. Held from February 10 to 18, 2025. Ito na po. Pakinggan po ninyo, 29% out of 1,814 respondents picked Duterte as their next chief executive 3 years from now. Ang ibig pong sabihin mga kabida, out of 1,814 na mga respondents na tinanong po ng WR numero, 29% po ang pumili po kay Vice President Sara Duterte bilang susunod na Pangulo by 2028. Okay? Now, 10 points behind, okay? 10 points behind, meaning lamang lang po si Vice President Sara Duterte ng 10 points. Sumunod po itong si Senator Raffy Tulfo na nakakuha po ng 19%. Okay? In second place. Okay? Next to him is former Vice President and Angat Buhay Chairperson Attorney Leni Robredo got 12% in third place. Ayun, naka third place pa po itong si dating Vice President Leni Robredo. Mga kabida? Okay. WN also provided data showing significant changes in the top 3 scores compared to a similar survey held in September 2024. Okay? Ito po, yung ratings po ng tatlong mga kandidato, Sara Duterte, Leni Robredo, at saka Raffy Tulfo, Okay? The ratings of Duterte and Robredo saw 5% and 3% increases respectively. Meaning, tumaas po ng 5% yung scores po o percentage po ni Vice President Sara Duterte compare noong September 2024 survey po ng WNR, And then 3% naman kay Vice President Leni Robredo, While Raffy Tulfo drop by 5%. Bumaba po, compared to the last survey nung September at saka ngayon bumaba po mga kabida ito hong percentage po o yung score po ni Senator Raffy Tulfo. Okay? Rounding up, the likely list of presidentiables are, ito, Senator Grace po, nakakuha po ng 4%, nasa pang-apat po na pwesto, Boxing legend and former Senator Manny Pacquiao with 3% in 5th place. Senator Amy Marcos with 3% in 6th place. Senator Robin Padilla with 2% in 7th place. Speaker Martin Romualdez with 1% in 8th place. And Senate Deputy Minority Leader Riza Ontiveros with 1% in 9th place po mga kabida. So ito po yung nangyari po, resulta po ng survey po ng WNR, okay, o WRN. Ginawa po ito noong February 10 hanggang 18, mga kabida.
Ito po. Respondents also were still uncertain stood at 23%, meaning undecided po, ano? 20% yung undecided po, ano, dito sa survey na ito. 3% said the presidential choices were not in the list, meaning sa mga listahan po na binigay po ng WRN, okay, doon sa kanilang mga respondents po mga kabida, 3% lang po ang nagsabi na wala ho dito yung aking gusto, aking mga choices. Ano po? Na? Ito po. The margin of error is plus minus 2% at a 95% confidence level. Ayan. Duterte's dominance in WRN survey comes after the House of Representatives impeached her last February 5, 2025 for alleged betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, and other high crimes. Parang dito ho nag-umpisa yung simpatya po ng taong bayan, ano po, dito ho sa ginawa po ng mga kongresista natin kay Vice President Sara Duterte, ano po mga kabida. The articles of impeachment have already been transmitted and received by the Senate, where senators sitting as judges will convene as an impeachable or impeachment court to try her and decide through a 2/3 vote to either acquit or convict the Vice President. Alright? Kung makonvict itong si Vice Presidente mga kabida, Duterte faces removal from office and perpetual disqualification to hold any public post in the future. Kung makonvict, yun yung tanong nga. How about kung ma-acquit? So, nga silang lahat para ho sa 2028 presidential elections. Ano po? Na? Senate President Francis Chis Escudero has already presented his proposed calendar of the impeachment trial, which will start on July 30, 2025. So yun po yung balita mula sa Global Daily Mirror po mga kabida. So nilampaso po, ano? Nilampaso po ni Vice President Sara Duterte itong kanyang mga potential opponents po para sa pagka-presidente po ng Pilipinas, ano? Kung ang election po ay ngayon, ano? Okay, marami pa pong mangyari. Imagine 3 years from now, okay, marami pa pong mangyayari po mga kabida. Hindi po natin alam itong mga sumunod po sa kanya, no? Sa ranking po ay baka po may mga gagawin po itong mga magaganda, no? Na ikabubuti po ng ating mga kababayan po mga kabida at magdala po sa kanila doon sa closest o closer stage po, no? Kay Vice President Sara Duterte, ano? So titingnan na lang po natin kung magbago pa ba itong numerong ito, no? In the coming days, kasi hindi naman po ito yung survey po, ano? Marami pa pong mangyayaring surveys po mga kabida ng WNR. Pero magkaiba ito ha, kung ikukumpara po natin itong survey na ito sa ibang mga survey firms, magkaiba po, ano? Mas naniniwala po ako dito po mga kabida, no? Kaysa ibang mga survey firms, ano po? Kasi hindi ko alam kung totoo ba yung kanila kong mga surveys, ano? Kasi hindi ho magre-reflect doon sa actual yung totoong sentimento po ng taong bayan, ano? Like yung mga survey po patungkol sa trust rating, yung sa performance rating, ano? O sa performance rating siguro possible, no? Pero doon sa trust rating po mga kabida, mantakin nyo mas mataas pa yung House Speaker, okay? Kaysa presidente po ng Pilipinas, ano? Okay? Mas pinakamababa pa yung vice presidente. Kung tutuusin, titingnan natin yung paligid every time meron pong appearance po itong mga official na ito from the President, Vice President, and the Speaker of the House. Sino po yung mas nilalapitan po ng taong bayan, no? Mas dinumog po ng taong bayan. Ito pong si Vice President Sara Duterte. Not even the President himself, no? Hindi po tayo makakakita na dudumugin po siya ng mga tao, no? Diba? Yung ano na lang, yung sorties na lang po nila, no? Kasama po yung ilang mga kandidato ho sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas.
Eh kung tutuusin mga kabida, hindi ho dadami yung tao nila kung wala hong ayuda, no? Kasi may ayuda kasi, kaya yung mga tao, pupunta talaga yan, ano? Pero kung ikukumpara po natin doon sa reception talaga ng taong bayan, yung welcomeness po nila sa sorties po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ng mga senatorial bets po ng PDP Laban, magkaiba talaga, no? Magkaiba talaga mga kabida. So, yun lang po, no? Sana hindi ho magbago yung numero, no? Magdedepende pa rin sa magiging asal at saka performances po ng mga kandidato and even the vice president, kung panatilihin po ng vice presidente yung kanya kung pagiging matapang, no, na personalidad, palaban, ano, baka ho ma-maintain po niya yung kanyang ranking, ano, mga kabida, hanggang doon po sa 2028 presidential campaign, ano po, na? So, yun na po. Para po sa inyo, mga kabida, ano po yung inyong reaction and opinion? You can comment down. At sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Thank you very much. Isang magandang gabi po sa ating lahat.